Sa isang maliit na apartment sa Tokyo may 4 na bata na namumuhay ng tahimik at hindi pumapasok sa paaralan at walang mga kaibigan at walang kasamang matatanda at tanging sila lamang. Ang kanilang ina na puno ng ngiti ngunit sira ang kalooban ay biglang nawala isang araw at hindi na bumalik sa kanila. Hindi lamang ito isang pelikula at ito ay batay sa isang makabagdamdaming kwento na gumulat sa buong Japan at isang kwento ng kalungkutan at kaligtasan sa isang masalimuot na mundo. Isang ina ang naglalakbay sa isang tren kasama ang kanyang 12 na taong gulang na anak at dala nila ang isang malaking bag. Patuloy na hinahaplos ng bata ang bag na tila ang bagay na ito ay napaka-importante para sa kanya. Dumating sila sa apartment at ang batang ito ay si Akira at ang kanyang ina ay si Keiko. Sinabi ng kanyang ina sa landlord ang kanyang asawa ay nakatira sa abroad kaya naman nais nitong umupa ng apartment para sa kanila. Nag-alinlangan ng landlord at sinabing madalas iniistorbo ng mga bata ang kapitbahay sa pamamagitan ng ingay ngunit tiniyak ng ina sa kanila na si Akira ay napakatahimik at mabait na bata. Dinala nila ang lahat ng bagahe sa kanilang bagong apartment at mula sa 2 malaking bag lumabas ang 2 pang bata na si Yuki at si Shiguro. At sa gabi lihim na dinala ni Akira ang isang batang babae mula sa istasyon patungo sa apartment na si Kyoko. At sa katunayan ang 4 na batang ito ay anak ni Keiko at itinago niya ang mga ito sa landlord at dinala sila sa apartment. Ginawa na niya ito noon at umupa sa ibang apartment at itinago ang mga bata, ngunit nang malaman ito ng landlord ay kailangan nilang umalis. At sa hapunan sinabi ni Keiko ang lahat ng patakaran at bawal ang sigawan at bawal din sila gumawa ng ingay at bawal din silang lalabas ng apartment. At sa sumunod na umaga nagbihis si Keiko at handa nang aalis at sinabi nito kay Akira na gagabihin siya ng uwi. At pagkatapos nitong umalis binuksan ng mga bata ang kahon ng kanilang laruan at kabilang sa kanila ay isang maliit na piano na palaging pinapatugtog ni Yuki. Nagtungo si Akira sa palengke at siya ang pinakamatanda sa kanilang magkakapatid at dahil si Akira lamang ang pinakilala sa landlord ang lahat ng responsibilidad sa labas ng apartment ay nasa balikat niya. At sa maraming paraan pinagsama-sama ni Akira ang buong pamilya at namili itong ng kanilang grocery at siya rin ang nagluluto para sa lahat at pinapakain sila at pagkatapos ay uupo ito upang mag-aral. At sa kinagabihan bumalik ang kanilang ina at tinulungan nito si Akira sa kanyang aralin ngunit hindi nagtagal isang tawag sa telepono ang dumating at nagtungo ito sa kabilang silid. Tahimik na umupo si Akira at nakikinig sa mahinang boses ng kanyang ina at sa sumunod na umaga sinabi ni Kyoko sa kanyang ina na gusto nitong pumasok ng paaralan katulad ng ibang bata. Ngunit ibinasura ng kanyang ina ang ideya at sinabing ang paaralan ay hindi masaya at wala siyang ama kaya ang lahat ng bata ay mabubuli siya. Nasaktan ang puso ni Kyoko nang marinig ang mga bagay na ito at nang maglaon si Akira ay nakatayo sa balcony kasama ang kanyang ina at siya rin ay nais na pumasok sa paaralan. Tumugon ang kanyang ina na umiibig ito sa isang tao at sinabi ni Akira na naulit-ulit ngunit tumugon ang kanyang ina na sa pagkakataon na ito ay isang mabuting lalaki at sinabi nito na gusto siyang pakasalan nito. At sa oras na papakasalan niya ito ay magkakaroon na ito ng ama at magagawa na nitong pag-aralin sila. Bagamat ang kanyang mga salita ay dapat magbigay ng saya ay lalo lamang nitong pinalayo ang kalooban ni Akira at nalungkot. At sa sumunod na gabi habang nagbabasa ng libro narinig ni Akira ang tunog ng sasakyan at tumingin sa labas. Nakita nito ang kanyang ina na dumating sakay ng isang taxi at nagpapaalam ito sa isang tao. Tahimik na bumalik si Akira sa kanyang lamesa at nagkukunwaring wala itong nakita. Nagdala si Keiko ng pagkain para sa lahat kaya ginising nito ang mga bata at napansin ni Akira na umuwi ang kanyang ina na labis ang lasing at ininit nito ang pagkain para sa lahat. Pagkatapos ay sinabi ni Keiko na si Akira ay katulad ng kanyang ama at kamukhang kamukha niya ito at nagtanong ito kung naalala ba niya noong pinuntahan nila ang kanyang ama. Tumugon si Akira na hindi niya ito naaalala at nagpatuloy si Keiko at sinabi nito na ang ama ni Shiguro ay nagtatrabaho malapit sa airport. At sinabi ni Yuki na gusto nitong makakita ng mga lumilipad na eroplano at sinabi ni Keiko kay Kyoko na ang ama nito ay isang producer ng musika at nais nito maging singer kaya niya nakilala ang ama nito. At sa gabing yun naging malinaw na kahit pa si Keiko ang ina ng 4 na bata ang bawat bata ay may iba't ibang ama. At si Keiko ay nasangkot sa iba't ibang lalaki at marahil ito ang dahilan kung bakit tila hindi natutuwa si Akira nang magsalita ang kanyang ina tungkol sa pagpapakasal nito at pag-aaralin na sila.
At sa sumunod na umaga nagising si Akira at nakita ang isang tala sa lamesa at isinulat ng kanyang ina na hindi ito makakauwi sa loob ng ilang araw at dapat nitong alagaan ang kanyang mga kapatid sa mga panahon na yun. Nag-iwan din ito ng maliit na halaga ng pera kasama ang tala at nang mabasa ito labis na nalungkot si Akira. At samantala si Kyoko ang namamahala sa paglalaban ng damit at nang magtanong ito tungkol sa kanilang ina sinabi ni Akira na umalis ito ng ilang araw. Lumabas si Akira at nagbayad ng kuryente at mga bills mula sa isang ATM at pagkatapos ay bumili. At sa tindahan kinuha nito ang isang comic book at nagsimulang magbasa at habang ginagawa ito ilang kabataan ang palihim na naglagay ng nakaw na gamit sa bag ni Akira. At nang umalis ito sa tindahan pinigilan siya ng may-ari at inakusahan siya ng pagnanakaw at nagbanta na tatawag ng pulis. Ngunit sa mga oras na yon nilinaw ng isang empleyado na nagbabasa lamang si Akira sa buong oras at wala itong kinuha na kahit na ano at may naglagay ng gamit sa kanyang bag. At nang marinig ito hinayaan siyang umalis ng may-ari at balik sa bahay habang sinusuri ni Akira ang gastusin sa bahay na pagtanto nito na ang pera na iniwan ng kanilang ina ay wala na at hindi na nila kayang magpatuloy pa. Kaya nakipagkita ito sa isang lalaki na ama ni Yuki at humiling si Akira sa kanya ng tulong pinansyal at binigyan siya ng lalaki ng maliit na halaga at malamig na sinabing hindi siya ang ama ni Yuki at yun na ang huling pagkakataon na magbibigay siya ng pera. Gayunpaman nagawa ni Akira na pangalagaan ang kanyang mga kapatid sa abot ng kanyang makakaya. At isang araw habang sinusulat nito ang gastusin sa isang buwan ang kanyang ina ay bumalik na. Nagdala ito ng regalo sa lahat at ang mga bata ay labis ang tuwa ngunit si Akira ay hindi at naiinis sa ginawa ng kanyang ina. Ginupit ni Keiko ang buhok ni Akira at Shiguro at nakipag-usap sa kanila ng may labis na giliw. Ngunit sa sumunod na araw muli itong nag-iimpake at nagtanong si Akira sa kanya kung aalis ulit ito. Tumugon si Keiko na kailangan itong magtungo sa trabaho ngunit babalik din ito bago sumapit ang Pasko at magdadala ito ng maraming regalo para sa kanilang lahat. At bago umalis isinama nito si Akira sa kanya sa isang restaurant at sa lugar tahimik na umupo si Akira sa harap ng kanyang pagkain at hindi kumakain. At nang makita ito nagtanong si Keiko kung ano ang problema at tumugon si Akira kung kailan sila nito ipapasok sa paaralan at kung papayagan pa ba sila nito. Tumugon si Keiko na ano ang silbi ng paaralan dahil maraming sikat na tao ang hindi naman nakapag-aral. Tumugon ang bata na hindi yun totoo at walang bagay na ganun at napakamakasarili nitong ina at palagi lamang nitong iniisip ang kanyang sarili. Nagtanong si Keiko kung bakit siya nito tinawag na makasarili at kung ano ang ginawa nito at sinabi na ang tunay na makasarili ay ang kanilang mga ama dahil wala sa kanila ang kumuha sa kanilang mga responsibilidad at iniwan sila ngunit nanatili pa rin siya at sinabing babalik agad ito sa lalong madaling panahon. At pagkatapos noon inihatid ni Akira ang kanyang ina sa istasyon at bumalik sa bahay upang alagaan ang kanyang mga kapatid. Ang lahat ay ginugol ang oras nila ng bawat isa at sa oras na dumating ang araw ng Pasko ang kanilang ina ay hindi pa rin dumating. At nang makita na malungkot ang kanyang mga kapatid si Akira ay nagsimulang malungkot din ngunit siya ang pinakamatanda sa magkakapatid at kahit pa 12 na taon gulang pa lamang ang bigat ng kanyang dinadala ay mas mabigat pa sa problema ng iba. Kaya naman hindi agad ito bumalik sa bahay at sa halip naghintay ito sa labas dahil sa araw ng Pasko ang presyo ng bilihin ay bumababa bago magtapos ang araw. At matapos na bumaba ang presyo bumili ito ng isang cake at sa kanyang pag-uwi nakita nito ang isang babae sa tulay at itinapon ang lahat ng kanyang regalo sa isang malungkot na pamamaraan. Pinagmasdan siya ni Akira mula sa malapit habang papalayo ito pagkatapos ay bumalik ito sa bahay at kumain kasama ang kanyang mga kapatid. At ilang araw ang lumipas tinawagan ni Akira ang trabaho ng kanyang ina ngunit nalaman nito na hindi na ito nagtatrabaho buwan na ang lumipas. At nang marinig ito siya ay labis na nasaktan at nagsimula itong magtingin sa lahat ng sulat sa bahay at sinusubukan na hanapin ang kanyang ina sa pagtawag nito sa iba't ibang lugar ngunit wala itong makitang clue sa kanyang kinaroroonan. Lumipas ang oras at isang araw sa unang pagkakataon nag-uwi si Akira ng instant noodles para sa lahat. Lahat sila ay kumain ng masaya at hindi nagtagal dumating ang bagong taon ngunit hindi pa rin bumalik ang kanilang ina. At upang pasayahin ang lahat kinuha ni Akira ang kanyang sariling ipon sa kaparehong tindahan kung saan siya iniligtas ng isang empleyado. Hiniling nito sa lalaki na maghanda ng mga envelope para sa kanyang mga kapatid na may mga pangalan na nakasulat. Naglagay ito ng pera sa bawat envelope at umuwi at sinabing nagpadala ang kanilang ina ng regalo sa bawat isa.
Ang mga bata ay labis ang tuwa at inipon nila ang kanilang mga pera at si Yuki ay balak na bumili ng manika at si Shiguro ay laruan at nais naman ni Kyoko ng piano. Ngunit nang marinig ang lahat ng ito lalong mas nasiraan ng loob si Akira dahil alam nitong kailangan niyang gamitin ang kanyang pera para sa gastusin sa bahay at malamang na magagamit din nila ang pera ng bawat isa. At makalipas ang ilang araw kaarawan ni Yuki at tumayo ito sa bintana habang hinihintay ang kanyang ina na umuwi at sinabing darating ang kanilang ina ngayon. Ngunit sinabi ni Kyoko na hindi ito darating at sinubukan silang pasayahin ni Akira at sinabing hindi ito makakarating sa araw na yun at darating ito sa susunod na linggo. At upang mapasaya si Yuki nagpasya ito na ilabas ang kanyang kapatid sa araw na yun at tumulong si Kyoko na bihisan siya at itinakas siya ni Akira nang hindi napapansin ng landlord. Gumala sila ng mahabang oras at pinakita nito sa kanyang kapatid ang tren at sinabi na isasakay siya nito doon balang araw. At habang nakaupo silang dalawa inilabas ni Yuki ang natitirang piraso ng tsokolate at matagal na niya itong itinatago ngunit ngayon ay ubos na ito. At sa sumunod na araw nagtungo si Akira sa isang video game at habang naglalaro naging kaibigan nito ang dalawang lalaki at mula sa araw na yun gumugol ito ng oras kasama sila araw-araw at nagtungo rin sa bahay nila Akira para maglaro ngunit dahan-dahan si Akira ay naging pabaya sa kanyang mga kapatid. Hindi na niya binabantayan ang mga ito katulad ng dati at isang araw nagtungo si Akira sa tindahan kasama ang kaibigan niya at ang mga ito ay nagsimulang magnakaw at inilagay ang mga ito sa kanilang bulsa. Inutusan nila si Akira na gawin din ito ngunit tumanggi ito na magnakaw at doon ay hindi na nila ito kinausap at muling nakaramdam si Akira ng pagkalungkot. Nagtungo ito sa kanilang paaralan at hiniling sa kanila na maglaro ng video game ngunit sinabi ng mga ito na wala silang oras. At habang papalayo sinabi nila na ang bahay nila Akira ay amoy kanal kaya naman hindi na sila nagpupunta doon. Ang mga salitang ito ay labis na kasakit kay Akira at napagtanto nito kung gaano nito napabayaan ang kanyang mga kapatid dahil sa mga kaibigan na ito. At sa kanyang pagbalik sa labas ng paaralan nakita ni Akira ang kaparehong babae na nakita nito noong Pasko at ang pangalan nito ay Saki. Hindi ito masaya sa paaralan dahil palagi itong binubuli ng lahat. At balik sa bahay nagsimulang tumigil si Akira sa gawaing bahay at ang kanilang apartment ay naging magulo na parang isang basurahan. At doon isang lalaki ang kumatok sa pinto para sa bayarin ngunit nanatiling ganap na tahimik ang mga bata sa loob. Sa gilid nakita ni Akira ang lalaki sa pinto at tahimik na nagtago at matapos na umalis ang lalaki nagtungo si Akira sa empleyado ng tindahan at naghahanap ng trabaho. Ngunit sinabi ng lalaki sa kanya na masyado pa itong bata at walang tatanggap sa kanya. Inimungkahi din ito na tumawag sa child protection ngunit tumugon si Akira na hindi niya ito kayang gawin at kung gagawin niya ito ay malalayo ang mga kapatid niya sa kanya. At sa gabing yun inilabas ni Akira ang lahat ng natitira niyang pera at nagsimulang bilangin ito. At nang makita ito ibinigay ni Kyoko ang lahat ng pera na naipon nito para bumili ng piano at sinabing hindi na ito bibili ng piano at sinabi na gamitin nito ang pera para bumili ng pagkain nila. At dahil dito hindi na sila maaaring manatiling nakakulong sa loob ng silid kaya nagpasya si Akira na dalhin silang lahat sa labas sa unang pagkakataon. At sa oras na nasa labas ang mga bata ay nakaramdam ng buhay at nagtungo sila sa tindahan at naglaro sa park at ginugol ang buong araw na labis ang tuwa. At sa kanyang pagbalik nangolekta sila ng buto mula sa maliit na halaman sa daan at kumuha din ng lupa at inilagay sa plastic bag. At sa unang pagkakataon sa matagal na panahon tinamasa nila ang kalikasan sa labas ng mundo. At nang maglaon bumalik sila sa kanilang apartment at nilagyan nila ang bawat lalagyan ng lupa na mayroon sila at itinanim ang buto sa kanilang balcony. Ngunit nang kumuha sila ng tubig na tuklasan nila na ang koneksyon ng tubig ay isinara at pati na rin ang kanilang kuryente dahil sa mga hindi nabayarang bills ng napakatagal. At dahil walang ibang pagpipilian nagsimula silang mangolekta ng tubig sa park at doon nila nilaban ang kanilang mga damit. At isang araw sa park nakita sila ni Saki at bumalik si Saki sa apartment at gumugol ito ng maraming oras kasama sila at tumugtog ng piano kasama si Kyoko at tumulong sa pagtatanim ng bulaklak at marahan naging katulad nila at naging bahagi ng kanilang pamilya. At ngayon si Akira ay lalabas kasama si Saki at sinuri nito ang kanyang mga damit at naghahanap ng masusuot ngunit ang bawat isa ay mayroong mabahong amoy dahil matagal na nilang hindi nagagamit at hindi rin niya ito nalilinis ng tama. At sa huli nagsuot ito ng punit na damit na mayroon siya at lumabas ito kasama si Saki.
Malumanay na nagtanong si Saki kung hindi na babalik ang ina nito at tumugon si Akira ng malungkot na baka hindi na. At sa paglipas ng panahon ganap na ubos ang pera ni Akira at dahil masyado pa itong bata para magtrabaho hindi ito kumikita ng sapat. Nais ni Saki na tumulong sa kanya at nagtungo ito sa isang bar kasama ang isang lalaki at kumanta ng karaoke at bilang kapalit ang lalaki ay binigyan siya ng ilang pera. Nais nitong ibigay ang pera kay Akira ngunit hindi makayanan ni Akira ang ginawa ni Saki para sa kanyang kapakanan at tumanggi ito na kunin ang pera. At sa gabi biglang nakita ni Akira si Shiguro na nakahiga at kumakain ng isang bagay. Nagtanong si Akira kung ano ang kinakain nito at nang buksan ni Shiguro ang kanyang bibig nakita ni Akira na ang kanyang kapatid na labis ang gutom ay kumakain ng papel at labis na umiyak si Akira. At sa sumunod na umaga kinuha ni Akira ang natitira sa kanyang barya at bumili ng pagkain upang dalhin sa bahay ngunit wala si Shiguro sa lugar. Mabilis na lumabas si Akira upang hanapin ito at matapos ng paghahanap nakita nito ang kanyang kapatid na nakikipaglaro sa ilang bata at pinagalitan niya ito dahil sa paglabas nito ng mag-isa at dinala niya ito pauwi para kumain at nagpatuloy ang kanilang araw na puno ng paghihirap at takot. At minsan ang empleyado ay palihim na binibigyan si Akira ng mga pagkain at kahit papano ay nagagawa nilang makaraos sa ilang mga araw. At ilang araw ang lumipas nagtanong si Yuki kung hindi na ba pupunta si Saki sa kanilang bahay at tumugon si Akira na hindi na. At dahil sa galit nagsimulang kunin ni Akira ang mga damit ng kanyang ina at sinabi na ibebenta niya ang mga ito. Ngunit pinigilan siya ni Kyoko at kinuha nito ang mga damit at umupo ito sa loob ng drawer. At mula sa labas sinabi ni Akira na kahit pa umasa ito ang kanilang ina ay hindi na babalik pa. At dahil dito si Akira ay umupo sa labas at pinanood ang isang laro ng baseball. At nang makita siya niyaya siya ng coach na maglaro at natuwa si Akira sa unang pagkakataon dahil nagawa nitong maglaro bilang isang normal na bata at nakalimutan ang kanyang mga responsibilidad. At sa unang pagkakataon namuhay ito ng gusto niya ngunit ang kaligayahan ay hindi nagtagal para sa isang kapuspalad na bata. At sa bahay nahulog si Yuki mula sa isang upuan at nang bumalik si Akira nakita nito ang kanyang kapatid na nakahiga sa sahig. Sinabi ni Kyoko sa kanya na mula nang mahulog ito hindi na ito gumalaw o tumugon sa kanila. Napagtanto ni Akira na ang kanyang kapatid na babae ay tahimik nang iniwan ng mundo at sila ay labis na nalungkot ngunit wala ni isang luha ang bumagsak sa kanilang mga mata. Tinawagan ni Akira ang address sa isa sa mga liham ng kanyang ina upang ipaalam nito ang pagkamatay ni Yuki. Isang babae ang sumagot at sinabing maghintay at patuloy itong naghulog ng barya sa telepono at naghihintay na umaasa ngunit kahit pa naubos na nito ang kanyang barya ay wala pa rin tumugon sa kanya. Tuluyang nasaran si Akira at hindi na nito alam ang gagawin at bawat pinto ay tila sarado para sa kanya kaya naman nagtungo ito sa bahay ni Saki. At nang lumabas si Saki at nagtanong ito kung pwede ba niya kunin ang pera na binibigay nito sa kanya sa nakaraan. Nagtungo ito sa isang tindahan at bumili ng maraming box ng tsokolate na paborito ni Yuki at kasama si Saki bumalik ito sa apartment at sa lamesa nakita nito ang isang liham at mula ito sa kanilang ina. Sinabi nito kay Akira na hindi pa rin ito makakabalik at sinabing gawin nito ang kanyang makakaya upang alagaan ang kanyang mga kapatid. Inilagay ni Akira ang katawan ni Yuki sa isang bag at kasama si Saki dinala nila ito sa tren dahil pangarap ni Yuki na sumakay ng tren at hindi naisip ni Akira na sa ganitong paraan ito mangyayari. Nagtungo sila sa Haneda kung saan ang mga eroplano ay lumilipad sa lahat ng oras at isang bagay na palaging inaasam makita ni Yuki. At sa tabi ng ilog si Akira at Saki ay inilibing si Yuki at umupo sila ng tahimik sa tabi ng libingan buong magdamag. At nang dumating ang umaga sumakay sila ng tren pauwi at bumalik sa kanilang pang-araw-araw na gawain. At ngayon si Akira, Kyoko, Shiguro at Saki ay sabay-sabay na kumuha ng tubig sa park. At habang pauwi isang eroplano ang dumaan at si Akira ay tila isang malaking puno sa ilalim ng pagmamahal ng kaligtasan ng kanyang mga kapatid kung saan nagtapos ang kwento. Hindi lamang ito isang kathang-isip na kwento at ito ay batay sa isang tunay na insidente na naganap noong 1980 at magpahanggang sa ngayon. Minsan ay nakakakita tayo ng mga batang katulad nila sa kalye at bawat isa sa kanila ay may dalang masakit na kwento sa likod ng kanilang mga mata ngunit hindi natin naririnig ang mga kwento na ito. At kahit minsan kung ang mga bagay na ito ay nasa harapan na natin ay nabibigo pa rin tayong makita ito.
Salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo ito, huwag kakalimutan mag-like at subscribe para sa mga susunod pa nating movie recap.